Pinagpalang tanghali sa inyong lahat at welcome po sa ating Awakening of Faith program. At tayo ay narito sa programa na ito para makarinig ng salita ng Diyos na gigising sa ating pananampalataya. Kaya nga naniniwala ko na ang programang ito ay para sa iyo at magbibigay ito ng pagpapala sa iyong buhay at sa lahat ng aspeto nito. Kaya mula umpisa hanggang sa huli ng programa na ito, tumuto ka, manood ka, at lumago ka sa pangunawa upang magamit mo para magbago ang sitwasyon ng iyong buhay. Kung maaari ay ihanda ninyo ang iyong tubig upang mamaya ito ay babasbasan sa ating prayer of agreement. And by faith, pag ininom mo itong tubig na ito ay magbibigay ng kalakasan sa iyo, kalayaan sa iyong mga problema, at magbibigay ng kasagutan sa iyong mga prayer requests. Kung ikaw nga ay may mga kahilingan, ay pwede mong ilagay dyan sa ating comment section at yan ay ipapanalangin din ng pastor. Kung maaari, tulungan nyo rin kami na i-like at i-share ang ating programa upang ang iba naman ay makapanood ng programa na ito, makarinig ng salita ng Diyos at ang katuruan patungkol dito at ang mga tao na yon ay magiging pinagpala din. So pakiusap po, i-like at i-share ninyo sa inyong Facebook, sa inyong Messenger at magligtas tayo ng kaluluwa. At kung ikaw naman ay nasa urgent needs at kailangan mo ng may magpe-pray para sa iyo or mag-counsel, nais mo na ikaw ay tumanggap ng spiritual support. So, nandyan yung ating helpline and you can call us at ang pastor ay nandyan para kausapin ka. At by faith, itong magiging pag-reach out mo ay makakapag-resolve din ng mga problema. Amen? So, magbabalik tayo sa ating programa maya-maya. Panoorin nyo muna itong napakagandang video na ito at pagkatapos ay tutungo tayo sa ating message. Dati po magulo po ang aming buhay, ang aming marriage, kasi pinagtaksilan po ako ng aking asawa. Dahil po sa maling barkada, natuto po akong minom. Natuto akong magsinungaling sa asawa ko. At yun nga po, dahil sa barkada, nagawa ko pong pagtaksilan yung asawa ko. Inimbitahan po kami ng aking hipag na umattend dito sa Universal Church. Yun nga po, pumunta po kami dito sa Universal Church. Umattend po kami ng service. After po ng service, kinausap po kami ng lingkod ng Diyos. Bigyan po kami ng mga salita. Pinayuhan po kami at sinabi niya na patuloy kaming umattend dito sa Universal Church hanggang sa patuloy po kaming umaattend dito sa Universal Church at nakita po namin yung pagbabago ng buhay namin, lalong-lalo na po sa aming marriage. Dito po namin nakita kung paano binago ng Diyos ang aming buhay. Masaya na po kami ngayon, okay na po yung marriage namin, napatawad ko na po ang aking asawa at maraming salamat sa Diyos kasi po pinakita niya sa amin ang pagbabago ng aming buhay. Nagbabalik po tayo sa ating Awakening of Faith program at ngayon tumungo tayo sa ating message. Ano ba ang gustong sabihin sa atin ng Diyos? Ano ba ang nakasulat sa salita ng Diyos? At paano ito makakatulong sa atin? Basahin natin dyan. Sa Kawikaan, chapter 24, verse 10. Or Proverbs, chapter 24, verse 10. Basahin natin ang malakas. If you faint in the day of adversity, your strength is small. Kaibigan, tayo ay nasa panibagong taon ng 2024. At kung merong isang bagay na sigurado na darating sa taong ito
ay ang mga adversity o mga kahirapan, problema o mga pagsubok. Yan ay darating at darating sa buhay ng mga tao. Siya man ay mabuti o masama, siya man ay naniniwala sa Diyos o hindi naniniwala sa Diyos. Pero yan ay darating at darating. Kaya nga, ang bawat isa sa atin ay kailangan na paghandaan itong mga araw na ito. At paano nga ba natin ito pinaghahandaan? Kapag tayo ay namumuhay sa pananampalataya, sa ating katapatan sa Diyos, at ang ating pagtitiwala sa Kanya. So, kapag tayo ay merong ganitong tatlong bagay nito, sa araw ng mga adversity o kahirapan, may mas malaking chance na kahit na dumaan tayo sa mga challenges na ito, sa bandang huli tayo ay magtagumpay. Tandaan nyo, napakadali na mamuhay sa pananampalataya at maging tapat at ipakita ang pagtitiwala sa Diyos kapag wala namang ganong problema sa ating buhay. Pero pag dumating nga yung adversity, so doon nakikita ang tunay na pagkatao ng tao na yun. Kung siya ba ay malakas o kung siya ba ay mahina. So kapag kahit na may mga ganitong mga pagsubok, pero pinipilit mo pa rin sa iyong sarili at sa tulong na rin ng Panginoon Diyos na mamuhay sa pananampalataya, maging tapat at ipakita ang pagtitiwala sa Diyos. Dahil doon, pinipili mo na maging malakas. At dahil sa mabuti ang iyong pagpipili, ay mas malaki ang chance na ikaw ay maging pinagpala kahit na dumating ang mga araw na ito. Oo, yan ang kalooban ng Diyos para sa bawat isa sa atin. Yan ang nais niya na makita sa panahon ng adversity. Nais niya na ipamuhay natin kung ano ang atin ng mga naunang natutunan sa kanyang salita. Amen? So, sa mga panahon ng adversity, doon natin nakikita kung sino yung mga totoong sa Diyos at yung mga taong hindi. So, kung ikaw ay totoong sa Diyos, so may mga ganitong problema, mga pagsubok, hindi ka bibitaw, hindi ka atras, hindi ka susuko, hindi ka tatakbo sa masama, bagkus magpapakatatag ka, magpapakatibay ka. At kung merong isang bagay na pwedeng magbigay sa atin ng kalakasan sa oras ng adversity, ay kung ano ang nakasulat sa aklat ng Proverbs, chapter 24, verse 5. Nakasulat, "A wise man is strong. A man of knowledge increases strength." So, yun ang nais ng Diyos para sa atin. Sa oras ng mga adversity, gusto niya na maging wise tayo. Gusto niya na tayo ay puno ng understanding. At paano mangyayari ito? Kapag ang ating isip ay laging nakatuon sa salita ng Diyos. Kapag tayo ay laging nagbabasa nito, iniisip-isip natin ito, minimeditate, lagi natin itong tinatandaan, or even inaalala natin sa mga panahon ng adversity o mga problema. So ito ay nagbibigay sa ating ng kalakasan. Pinapalakas niya tayo. At dahil doon, hindi tayo basta-basta na bumabagsak kapag may mga problema. Kapag may nandiyan itong mga pagdurusa. Kaibigan, taong 2024, merong adversity. Pero tandaan mo,
Ito hindi para pataubin ka o talunin ka. Hindi dapat ito ang maging dahilan para pabagsakin ang iyong buhay. Dapat ang adversity, yan ay magbigay sa iyo ng tagumpay, mga bagong testimonies. Dapat mula rito, ikaw ay mag-breakthrough at magkaroon ng isang dakilang testimonies. Sino man ang mga taong namumuhay sa pananampalataya, may katapatan sa Diyos, at mayroong pagtitiwala itong taong ito, surely siya ay lalabas na matagumpay sa anumang mga mahirap na sitwasyon na pwede niyang kaharapin ngayong taong 2024. That's why we are always telling you na kailangan mong unahin na matanggap ang bautismo ng Banal na Espiritu. Kasi kapag meron ka ng Espiritu ng Diyos, may mga darating na adversity, pero siya ang magiging dahilan para maging malakas ka, para maging faithful ka, para magawa mo magtiwala sa Diyos hanggang sa huli. Sino man ang merong Holy Spirit, itong taong ito, hindi siya basta-basta mawawasak ng adversity o mga pagsubok. Bagkus, itong taong ito, lagi siyang magtatagumpay. Even though may mga ganitong kahirapan, pero sa loob niya may kasiguraduhan. Mayroong kapayapaan na sooner or later, ang kanyang Diyos, ipapakita ang dakilang kapangyarihan nito at aalisin siya sa mahirap na sitwasyon na yan. Amen? So kaibigan, kung ikaw mayroong adversity, dumaraan ka na sa mga pagsubok, dumaraan ka na ngayon sa mahirap na sitwasyon, sa mga paunang araw pa lang ng taon na ito, dumaraan ka na sa mga kapighatian, ang pakiramdam mo ay bigo. So, kaibigan, ano ang kailangan mong gawin? Kailangan mo na magpakalakas. Huwag kang sumuko. Labanan mo ang depression. Mas malakas ka dyan. Labanan mo yung mga anxieties. Labanan mo ang iyong takot, ang iyong mga discouragements na tinatanggap mo mula sa iba. Labanan mo. Labanan mo yung mga thoughts na sumuko ka na or tapusin mo na lang ang buhay mo. Labanan mo ang lahat ng yan. Mas malakas ka kaysa diyan. Tandaan mo, nandiyan ang Diyos. Nandito kami. Kung nais mo ng kasama, magsabi ka lang. Dahil nandiyan kami. Ready para ipag-pray ka. Ready para ipaglaban ka through purpose. Nandito kami para gawin ang lahat. Para magtagumpay ka sa problema na ito. Hindi choice ang sumuko o umatras o maging duwag sa harapan ng problema na ito. Bagkus, isa lang ang choice na dapat mong piliin. Yun ay magpakalakas ka. Amen? At yan ay magmumula sa Panginoon Diyos. So the more na dumarang ka sa problema, mga pagsubok, mas lalo kang lumapit sa Diyos. Mas lalo kang mag-pray, mag-fast, mas magbasa ka ng Bible, mas maganda na more magpunta ka sa church, gumawa ka ng purposes, tawagin mo si Paso o yung assistant, gumawa ka ng prayer of agreement doon, manood ka sa mga programa natin, at kapag may mga prayer of agreement, sumabay ka sa panalangin, ibigan, magtatagumpay ka. Basta gamitin mo ang iyong faith, maging faithful ka lang sa Diyos, at magtiwala ka na ilalabas ka niya sa mahirap na sitwasyon na yan. Amen? So, pinagpala na kayong lahat sa pangunawa na ito na tinanggap ninyo. Basta ikilos nyo lang ito. So, kung meron kang tubig, kunin mo ngayon at gawin natin itong prayer of agreement. And again, huwag kang sumuko. Magpakalakas ka sa mga adversity.
na darating sa iyong buhay. Paalam sa inyo, hanggang sa muli. Hello, magandang araw muli sa inyong lahat. Welcome sa Prayer of Agreement natin. I believe na nasa inyong mga kamay na ang bote ng tubig ninyo dahil ngayon gagawa tayo ng panalangin kung saan kung ikaw ay may sakit, kung ikaw ay may karamdaman, ikaw man ay nasa ospital ngayon, nasaan ka man kaibigan at kailangan mo ng himala, sigurado ako na aabutin ka ng panalangin ito at bababa sa iyo ang kapangyarihan ng Panginoon. So hawakan niyo po ngayon ang bote ng tubig ninyo at gumawa tayo ng panalangin sa pangalan ni Jesus. Ipikit ninyo ang inyong mga mata. Aking Diyos, binabasbasan ko ngayon ang mga bote ng tubig na nasa kanilang mga kamay. At sino man sa kanila ngayon ang may mga malulubhang sakit, karamdaman, mga kirot sa kanilang katawan, aking Diyos. Gamitin mo ngayon, Panginoon, ang tubig na ito na matanggap nila yung kagalingan, na matanggap nila yung himala, aking Diyos. Na yung mga sakit na meron sila na iniinda nila, Panginoon. Ama, marami na siyang gamot na ininom, pero hanggang ngayon wala pa rin gamot sa kanyang sakit, aking Diyos. Siya ay nasa ospital ng matagal ng panahon, o di kaya nakaratay lang siya sa kanyang tahanan ng matagal na panahon. Aking Diyos, gamitin mo ang tubig na ito na matanggap niya ang kagalingan sa oras na ito. Kaya kaibigan, kung naniniwala ka, uminom ka mula sa tubig na ito. At sa pangalan ng Panginoong Jesus, habang umiinom ka ng tubig na ito, tanggapin mo yung himala, tanggapin mo yung kapangyarihan, tanggapin mo ngayong oras na ito ang iyong kagalingan. Sa pangalan ng Panginoon aking Diyos, dinidetermine ako ang kagalingan ng mga taong ito, ang kagalingan nila sa kanilang mga sakit. Sa pangalan ng Panginoong Diyos, Ama, pinapanalangin ko rin ang lahat ng tao na nakinig ng programa, na nakinig aking Diyos at natuto sila na gamitin ang kanilang pananampalataya. Pinapanalangin ko yung mga taong tumutulong sa gawain ng Diyos. Dahil Panginoon, sa kanila naaabot namin yung mga tao na nangangailangan ng tulong mo. Kaya pasaganahin mo po sila, ibigay mo ang pangangailangan nila at sigurado ako aking Diyos na hindi nila pababayaan ang iyong gawain, Panginoon. At sigurado ako na mas maaabot pa namin ang marami pang kaluluwa. Kaya dinidetermine ako na sila ay pinagpala mo na. Ito ang aking panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. So kaibigan, kayong lahat ay pinagpala na ng Diyos. I believe na yung kapangyarihan ng Panginoon ay nasa inyo na. Today, iniimbitahan namin kayo na gusto ninyong maabot ang pangarap ninyo sa buhay. Ngayong araw ay Lunes. Kung naghahanap ka ng direksyon mula sa Panginoon, pumunta ka sa pinakamalapit na simbahan sa iyo. Dahil sigurado ako na ngayong araw, ikaw ay tatanggap ng pagpapala ng Diyos. Kung ikaw ay nakatira dito sa May Isabela, meron tayong simbahan. Kung ikaw ay malapit, ito ay nasa Ilagan City. Ang address natin ay nasa 2nd floor, Chuwas Building, Maharlika Highway, Barangay Kalamagi, 1st, Ilagan City, Isabela. Malapit tayo sa East West Bank. Kung ikaw ay malapit lang sa simbahan natin dito, pumunta ka. Dahil naniniwala ako, ikaw din ay pagpapalain ng Diyos. Amen? So kaibigan, pagpalain kayo ng Panginoon, magkita tayong muli. Paalam.